Nabasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, "Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siyang parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya." Ang salita ng Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem, at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po at halina't magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay ngayong Sabado, 13 ng Hunyo 2026, paggunita sa kalinis-linisang puso ni Maria. Mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong manumpa. Ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi." Kasi po, sa panahon ni Jesus, karaniwan yung panunumpa upang patunayan na nagsasabi ng totoo ang isang tao. Ngunit tinuturuan niya yung mga alagad niya na may mas mataas pa na pamantayan. Na ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi dapat kailangang manumpa para paniwalaan. Dapat sapat na ang kanyang salita. At ito po yung tumatak sa akin, Ang katotohanan ay hindi lamang bagay na sinasabi natin. Paraan ito dapat ng pamumuhay. At dito maganda nating makita si Mama Mary,
na ipinagdiriwang natin ngayon. Kasi nung sabihin ng anghel yung plano ng Diyos para sa kanya, hindi siya nanumpa. Hindi siya gumawa ng mahabang pangako. Isang simpleng sagot lang yung sinabi niya, mangyari sa akin ang ayon sa wika mo. Yung kanyang oo ay naging oo. Hindi lang doon sa oras na yon, kundi hanggang sa paanan ng krus. At hindi ito madaling landas. May kalakip itong sakripisyo, pagdurusa, at pagtitiwala. Mga kapatid, alam niyo po, sa panahon natin ngayon, madaling magsabi ng pangako. Madaling mag-post sa social media ng mga paninindigan natin. Nag-aaway-away pa nga tayo. Madaling magsabi na, nandito ako para sa'yo. Pero yung tunay na gustong tanungin ng Diyos ay, tinutupad ba natin yung mga salita natin? Halimbawa, maaasahan ka ba sa pamilya mo? Maaasahan ka ba? Katapat ka ba sa trabaho mo? Tumatagal ba yung commitment natin kung nagsuserve ka sa simbahan o sa komunidad kahit walang pumupuri sa'yo o kumikilala sa'yo? Mga kapatid, ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas maraming magagandang salita. Marami na yan. Ang kailangan nito yung mga tao, tayo mga Kristiyano, na tugma yung buhay sa sinasabi natin. Kaya po yung hamon para sa atin ngayon, maging taong may integridad. Na tulad ni Mama Mary, maging tapat sana tayo sa tawag ng Diyos kahit may kaakibat na sakripisyo. At ito po yung tanong na maaari nating dalhin sa buong maghapong ito. Kapag sinasabi ko bang oo sa Diyos, nakikita ba yon sa paraan ng aking pamumuhay? Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, gawin niyo pong tapat ang aking puso sa aking mga salita at gawa. At tulad ni Mama Mary, tulungan niyo po ako na maging matatag sa aking mga oo para ito'y maging ayon sa iyong kalooban. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.